Tapos, kung mapapansin po dito, may una at pangalawang guhit. Tapos kung titingnan nyo rin po yung guhit ng tubig or ng solution, may parang pakurba, may parang puwet sa ilalim. So, Okay, acknowledging the presence of our City Health Officer, Dr. Susana A. Amisco. so sa unang guhit po muna, tapos yung, ang tawag po namin is meniscus, basta puwet, or curve. Tapos yung curve dapat is nakaupo dun sa guhit. So above sa guhit neto. Para masabing 25 ml po siya. Tapos, paano malalaman kung nakaupo? Dapat eye level. Ganyan po. Ito po yung guhit na tinitingnan ko. Nasa eye level ko po siya. So, hello mama. Yes po. Tandahan lang po. Medyo malapit na po kayo kahit ako na naman. Siya, ano yun. So, bakit po distilled water? Dahil ang tubig po na nakikita, na ginagamit po sa tap water is may mga minerals, may mga calcium po. Oh, okay na yun. Eye level po natin. Kaya niyo, ma'am? Oo, ma'am. Oh, kaya ni ma'am yan. Ayan. Ayan. Tignan natin. Sakto, ma'am. Galing. Okay po. So, dahil nandito na rin po kayo, ma'am, pag-shake na po kayo. So, paano po ang pag-shake? Ang tawag po dito is invert na shake. So, gawin ko po muna. So, yung isang daliri is nakapigil dito sa stopper, then pataob. Tapos dahan-dahan po. Invert kasi pinataob po siya. Mga 10 seconds lang po dahil hindi naman siya asin. Okay, 10 seconds lang. Tapos hindi po dapat mabilis, hindi rin po yung parang shake-shake na parang gatas. Kasi mangilan, ganyan po. Okay. Okay na po. Thank you so much. So, another volunteer po. District 1. Kayo ba District 1? District 2 naman. Unahan daw. Okay, from District 2, Yes. sige ate go. At Hindi na tayo magpapakalayo-layo. So, tandaan pa rin po na ito, ayan, para mas may designation na lang po kasi ito po is ginamit sa ID. Tandaan po lagi kung ano po yung ginamit na pipette. Para hindi pwede gamitin sa ibang solution. Okay? Hello po, ma'am. Ang next step po, so first step is iodine working standard solution, 5 ml. Then 25 ml ng distilled water, second step. Then third step is solution. Ay, alam mo pala, ma'am eh. Tama po, solution eh. So, ilalagay ko po ulit dito sa may butas. So, ganun po ulit na instruction. Ipitin po muna yung pipette bago po ilublob sa solution. Tapos, yung mga... So, ito po yung mga isa sa mga reminders. Huwag pong gagamitin yung pipette sa ibang solution. Designated lang siya. Then, pwede po muna siyang i-shake ng ganito bago gamitin. Kaya po. Sige po. Gawin ko po muna bago para matutunan. So, ipitin po muna. Then, alamin ko yung 2 ml andito. Tapos, dahan-dahan ko pong i-release ni Lolo. Ayan. Tapos, hindi ko siya nire-release sa itaas. Kaya pantay. So, pwede pong i-shake po muna bago gamitin. Magka-calibrate kayo bago nyo simulan. Shake nyo muna. Tanggalin muna. Ipitin nyo po muna bago ilubog. Ayan. Tama po. Gandang release. Nagiginig ko. Ayan na po. Ayan. Ayan, ganyan po. Huwag niyo po idadampi yung dulo ng pipette sa tube. Kasi andyan na yung solution yung iodine working. Ma'am, kayo na rin mag-shake. Ay, hindi pa pala pwede mag-shake. So, ito po, ihiwalay po natin, ma'am. Ito, tas itong pipette. So, thank you, ma'am. Ito po, thank you. Sino na yung gusto sa pinaka-exciting na part? Exciting na part? May sanitation na eh.
So, nakatatlo from na. Envis, ma'am. Oh, Envis daw po. Volunteers Oh, Ma'am from Joyce. si Ma'am Joyce, kasi siya ang ating salt tester master. Halika. So, Ma'am Joyce. Go, ma'am. So, next step, fourth step po ba? Tama po ba? Yes. Thank you. Okay. Hawakan ko po, ma'am, para makita nila yung color change. So, ilang ml po? ml. Ayan din, solution din. So, everyone, check nyo po. Alright. Ayan, carefully watch nyo po kung ano yung ilalabas na kulay. Kasi dyan natin makikita kung violet, brown, or blue ba. Kasi kayo na siya humawak. Kasi mo yung, dito na lang ako. Okay, go ma'am. Para makita niyo po yung proper posture. Go ma'am. Nakabit. Ayan! Po, so, kayo na rin po mag-invert na shape. After po nung paglagay ng solution B, diretso na po sa shape. Para mag-mix na po yung solution A and B. Ayan po, tamang posture po ulit. Kaya, ayan, go ma'am. Tamang posture po Palampakan natin si Ma'am Joy! Okay, so ako na lang maglalagay ng tubig. So, bakit po mahalaga na i-mix po muna yung solution A and B? Kasi pag dadagdagan nyo pa ng tubig, baka hindi properly na nag-react ang solution A and B. Dapat full na reaction. Sabihin, lahat to is na-mix talaga. Yun, thank you. Kung mapapansin nyo rin po, na ang solution A, B, at saka standard. So sa solution A, B, at saka sa standard, lagi ko pong tinatakpan agad at dinedesignate na kagad yung pipette. Huwag po ma-expose. Yun po. So lagyan ko na po ng tubig. Tingnan po yung ano. Ay, nawala. Wala. So, bakit po kailangan mag-calibrate? Ang prinsipyo po is sa bawat 5 ml ng iodine working standard solution, ang equivalent niya is 1 gram ng asin. Sige, 5 ml ng iodine working standard solution is equal to 1 gram of salt. At ang result na iodine ng 1 gram na yon is dapat gitna, 50 ppm. So, tinimpla siya na dapat ang iodine sa loob ng iodine working standard is 50 ppm. Okay? So, within the range of 30 to 70. So, yun po ang ibig sabihin ng calibration para ito po, pwede na po natin itong i-test sa machine. Kung ito ba ay nasa 50 ppm or nakaka-read, nakakabasa ang machine ng 50 ppm. So, yun yung kalagan na kailangan mag-calibrate. Ayan, another volunteer po ulit. Para maglagay ng sa machine. Pwede po kayo. Next step po. Tara po. Ito po, tuturo ko po. Pinagsama. Let's go. Kaya ko po siya inili. Okay po, ang next step is reading na po kung ang iodine working standard ba is nakaka-read yung machine ng 50 ppm. So, na-gets po yung sinulat po, 5 ml ng iodine working standard is equal to 1
1 gram ng asin na naglalaman ng 32, 70, or 50 ppm. Okay, thank you. So, ito po ay tinatawag na cuvette. Cuvette is a glassware, laboratory. Tapos, ito ay may dalawang katangian. May transparent na side, yung kita po. Tapos, may isang opaque na side, yung malabo. Kasi na... So, ito po ay ilalagay sa machine. So,